pera, dangal, o tiwala. Isang biyenang babae na higit sa 50 taon ang nagpakasal sa isang batang lalaki na 20 taon ang bata sa kanya at ginawang impyerno ang tahanan sa pamamagitan ng mga kadena at pangingikil. Ngunit hindi niya inakala na ang manugang na gustong niya palayasin ay ang pinakamatinding kaaway na kanyang haharapin sa buong buhay niya. Walang pagpapaganda, walang pagpapababa. Mayroon lamang mga matalas na hakbang at tapang ng isang babaeng sundalo. Samahan ninyo kami sa mapanghimagsik at kasiyasyang kwentong ito ni Maricel, ang manugang na pulis na hindi umurong kahit kailan. Ang biyenang babae na 50 taon ang gulang ay nagpakasal sa lalaking 32 tatlong araw na hindi lumabas sa silid at nang sundugin ng pintuan ng manugang na kapitan ng pulisya nang hina ang lahat sa nakita. Ang maingay na tunog ng mantika sa kawali ay hindi kayang takpan ang mabibigat na yapak na nagtatampisaw sa kahoy na sahig sa itaas. Nakatayo si Maricel nang hindi gumagalaw sa gitna ng makipot na kusina ng kanilang bahay sa Marikina. Ang mga matang dapat sana ay mapurol ng isang mapagpasakop na manugang ay biglang nagliwanag matalim at mainit katulad ng mga mata ng isang hayop na nangangaso. Hindi na niya kailangang tumingin sa orasan para malaman na 10:15 ng umaga na. Ang oras na dapat ay nasa beauty salon na si Aling Nena, ngunit ang mabibigat na tunog mula sa itaas ng kisame ay nagkukwento ng ibang bagay. Sinikap ni Maricel ang hawakan ng kawali. Naramdaman ng malinaw ang mga peklat na hindi pa ganap na gumaling sa kanyang kaliwang balikat na kumukurot sa bawat paghinga. Isang bakas ng huling misyon sa hangganan bago siya sa pilitang nagpahinga para sa paggaling. Isang kapitan ng espesyal na puwersa na may maningning na record ng tagumpay ay ngayon ay nakapiit sa 4 na dingding na mabaho ng patis at walang humpay na pamemerwisyo. Iyon ay isang uri ng pahirap na walang alinmang paaralan ng militar ang nagturo sa kanya kung paano malampasan. Ang maingay na boses ni Aling Nena ay tumalab mula sa hagdan, pinutol ang pag-iisip ni Maricel katulad ng isang kalawang na kutsilyo. Anong uri ba ng babae ito na magluto ng kanin ay magpapasunog pa? Wala ka talagang kakayahan. Napakaganda ng mukha mo pero walang silbi sa bahay na ito. Pumasok si Aling Nena sa kusina na nakabihis ng makinang nasutla. Ang mukha ay puno ng mamahaling pampaganda, ngunit hindi mapagtalunan ang kabalastugan sa bawat kulubot sa sulok ng mga mata. Tinanaw-tanaw niya si Maricel, ang tingin ng paghamak na nakalaan para sa isang manugang na sa kanya ay palaasa lang, umaasa sa maliit na sahod ng kanyang anak. Hindi sumagot si Maricel, tahimik niyang pinatay ang apoy. Ang mukha ay nagpanatili ng isang katatagan na nakakatakot. Isang ugaling pinaunlad para itago ang damdamin sa harap ng kaaway. Naunawaan niya nang mabuti ang biyenang babae na ito isang babaeng sumasamba sa material na bagay at laging nagnanasa ng ganap na kapangyarihan sa pamilya. Ngunit ang pinaka-interesante para kay Maricel ngayon ay hindi ang mga pabatang salita, kundi ang kakaibang pagbabago sa tingin ni Aling Nena. May isang kakaibang kasiyahan na halo-halong may pag-iingat, katulad ng mga kriminal na nagtatangkang itago ang isang malaking pakana. Pumasok si Ramon sa bahay sa pinakatensyonong sandali. Hinubad niya ang kurbata, ang mukha ay pagod at mahina na halata sa ilalim ng fluorescent na ilaw. Nang makita ang ina na nagngangalit, huminga lang siya ng malalim at lumapit kay Maricel, bahagyang hinipo ang kamay nito, katulad ng isang duwad na pag-aalwan. Sige na nanay, si Maricel ay masakit pa ang paa. Magpigil ka naman ng kaunti, Maricel, magtiis ka rin sa nanay. Matanda na, kailangang intindihan. Ang pamilyar na pangungusap ni Ramon ay katulad ng isang timba ng malamig na tubig na itinapon sa pagmamalaki ni Maricel. Ang asawa na noon ay inakala niyang magiging ligtas na tahanan ay isa palang lalaking walang gulugod, laging pipiling makipagkompromiso kaysa harapin ang katotohanan. Ni hindi niya alam na ang asawa sa tabi niya ay isang beses nang nag-iisang kumontrol sa mga kilalang magdarahas na nakikipagnegosyo sa droga. Nakita lang niya ang isang Maricel na tahimik, bihirang magsalita at madaling mapagsamantalahan. Hinawi ni Maricel ang kamay niya mula sa hawak ni Ramon, tumakas ang kakaibang pakiramdam. Tinanong niya ang sarili kung gaano pa katagal niya madadala
ang pagkukunwaring ito habang ang instinct ng isang sundalo sa kanyang dugo ay sumisigaw para sa katarungan. Ang tunog mula sa ikatlong palapag ay muling tumalab. Sa pagkakataong ito ay ang tunog ng isang mabigat na bagay na hinahila tiyak at may kalkulasyon. Pinipiray ni Maricel ang mga mata. Ang ikatlong palapag ay orihinal na bodega ng lumang gamit at nakalak ng isa ng linggo ni Aling Nena na may dahilang ginagawang silid dasal. Ngunit ayon sa profesional na intuisyon ni Maricel, ang mga tunog ay hindi mula sa isang mason o karpintero. Ito ay ang yapak ng isang malusog na lalaki, may mahabang hakbang, at lalo na ang paraan ng pagtapak ay napakalinaw, wala ni isang katangian ng ordinaryong manggagawa. Ang pag-usisa na halo ng pagbabantay ay nagpapalakas ng damdamin ni Maricel na ang hangin sa loob ng bahay na ito ay nagiging mas makapal, taglay ang amoy ng isang kataksilan na malapit ng sumabog. Sa oras ng tanghaliang kainan, ang katahimikan ay bumabalot sa espasyo hanggang sa malakas na inilapag ni Aling Nena ang mga kutsara at tinidor sa mangkok. Ang tunog na ito ay nagpagulat kay Ramon. Tumingin si Aling Nena sa magkabilang anak. Ang mga labi na pinahiran ng makapal na pula ay bahagyang nakaangat sa isang ngiti ng kasiyahan. Isang ngiti na batid ni Maricel na naghahatid ng isang bagong bagyo sa bahay na ito. Mayroon akong importanteng ipaabot. Mula ngayon ay may dagdag na tao sa bahay na ito. Nagpasya na ako. Mag-aasawa ako. Halos nabulunan si Ramon sa sabaw. Tumingin siya sa ina ng hindi makapaniwala. Ang bibig ay nanginginig ng hindi makapagsalita. Para sa isang taong katulad ni Ramon na lubhang nagpapahalaga sa karangalan, ang balita na ang kaniyang ina na higit sa 50 taon ay magpapakasal muli ay isang malaking gulat. Ngunit para kay Maricel, naramdaman niya ang isang electric current na tumakbo sa kanyang gulugod. Ang tingin niya ay bumaon sa mukha ni Aling Nena na namumula sa kasiyahan, sinisikap makita ang isang butas sa kwentong ito. Nanay, ano pong sinabi niyo magpapakasal? Higit na sa 50 na kayo, bakit bigla-bigla? Pinigilan ni Aling Nena ang anak ng isang malakas na kaway ng kamay. Ang boses ay biglang naging bata at kakaibang nakakatawang malambing. 50 ay, ano naman? May karapatang maging masaya rin ako. Siya ay si Boying, 35 ang taon ngunit napaka-mature at tunay na nagmamahal sa akin. Nag-register na kami. Bukas ay lilipat siya rito sa ikatlong palapag, 35. Isang numero na tumalab sa isipan ni Maricel, katulad ng isang pulang babala. Isang bata at matipunong lalaki na pumayag na mag-asawa ng isang babae na katulad ng kanyang ina, lalo na ang may ugaling katulad ni Aling Nena, maliban na lang kung siya ay may ibang layunin na mas malaki kaysa sa tinatawag na pagmamahal. Tumingin si Maricel sa kisame kung saan ang mga yapak kanina ay tumapos na naunawaan niya na ang lalaking ito ay naroroon na sa bahay na ito bago pa man inihayag ni Aling Nena ang balita. Ang lihim na pag-angkin ng espasyo ay katangian ng mga mangangaso. Nagpatuloy si Aling Nena na magsalita ng malakas tungkol sa kayamanan at ganda ni Boying, tungkol sa kung paano siya nalugod ng mga mamahaling regalo at mga pangako ng maluho at marangyang buhay. Si Ramon ay yumukong tahimik lang. Ang kahinaan niya ay pumigil sa kanya na sumalungat kahit ng isang salita. Ngunit si Maricel, bahagyan niyang naiangat ang labi, bumuo ng isang malamig na kurba. Ang larong ito ay nagiging mas kawili-wili kaysa sa inaasahan niya. Ang pagkukunwari ng isang maayang manugang ay marahil ang perpektong pantakip para maisagawa niya ang isang investigasyon sa loob mismo ng kanyang tahanan. Ang instinct ng isang kapitan ng espesyal na puwersa ay nagsasabi sa kanya na ang lalaking si Boying ay hindi simpleng mapagsamantala. Siya ay may kasamang mapanganib na pag-uugali at maingat na kalkulasyon na tanging ang mga lumilong sa kadiliman lamang ang nagtataglay nito. Tumayo si Maricel at nag-ipon ng mga plato. Ang mga kamay na dating nag-trigger ng baril ay ngayon ay maingat ngunit matibay na nagdadala ng mga pinggan. Naramdaman niya ang tingin ni Aling Nena na sumusubaybay sa kanya nang may kasiyahan, para bang nanalo siya sa isang malaking labanan laban sa manugang na kinamumuhian niya. Ngunit hindi niya alam na ang pagpapasok niya ng lobo sa bahay na ito ay nagising sa isang makina ng digmaan
na pansamantalang nagpapahinga. Ang Marikina ngayong gabi ay marahil ay hindi na magiging payapa at ang ikatlong palapag ng bahay na ito ay malapit ng maging isang battleground na walang putok ng baril kung saan ang katotohanan ay mabibiyak sa ilalim ng matalim na talim ng isang mandirigmang hindi kailanman nakalimot kung paano lumaban. Ang mabigat na kahoy na pinto ay binuksan, isang malamig na hangin mula sa ilog ay tumalab ng tuwid sa sala, dala ang hugis ng isang lalaki na batid ni Maricel na makakagambala sa mapagkunwaring kapayapaan ng bahay na ito. Pumasok si Boying nang may kilos ng isang matagumpay na Ginoo. Ang pinasadya niyang polo ay mahusay na nagtatakip ng matipunong katawan, ang mukha ay matangos at ang ngiti ay masayang sapat para mapagwagian ang sinumang babae na madaling lokohin. Dali-daling tumayo si Aling Nena, ang mukha ay biglang naging mahiyain katulad ng isang dalaga. Hinawakan niya ang kamay ni Boying at hinila ito sa mahal na sofa set. Nanatili si Maricel sa tabi ng kitchen counter. Ang mga mata ay napilay sa isang manipis na linya. Nagsisimula ng isagawa ang proseso ng pagsusuri ng pagkakakilanlan na ginawa na niya ng libu-libong beses sa mga kaso ng droga. Hindi niya tiningnan ang ngiti o ang puting ngipin ng lalaki. Tiningnan niya ang mga detalye na palaging ikinukubli ng isang amateur. Anak, ito si Boying, ang lalaking sinasabi ko sa inyo. Mula ngayon ay isa na tayong pamilya. Kailangang mahusay ang pakikitungo sa isa't isa. Ang boses ni Aling Nena ay nanginginig sa kasiyahan, ngunit ang sagot ay ang nakakatakot na katahimikan ni Ramon. Tinanaw-tanaw niya ang lalaking tiyak na ilang taon lang ang bata sa kanya nang may pagtanggi na halo ng takot. Ang mga kamay ay magkasamang sinikap na nagpapakita ng kahinaan sa psikolohikal. Hindi naghintay si Boying na inanyayahan. Maagap niyang lumapit kay Ramon, iniabot ang malaking kamay nang may mapagkunwaring pagkakaibigan. Kamusta, Ramon? Alam kong medyo biglaan ito, ngunit sana ay maipakita ko sa panahon ang katotohanan ng aking pagmamahal sa iyong ina. Nakatitig si Maricel sa kamay na inaabot ni Boying. Ang makapal na mga kapuso sa ugat ng hintuturo at palad ay hindi bakas ng isang negosyante o manunulat. Ito ay bakas ng isang taong madalas gumagamit ng mabibigat na kasangkapan o mas nakakatakot gumagamit ng sandata at suntok. Lalo na, ang paraan ng pagtayo nito ay napakatatag. Ang timbang ay pantay-pantay sa dalawang paa, handa sa lahat ng oras na sumabog. Ito ay postura ng isang taong may katayuan sa underworld o dumaan sa aktwal na pagsasanay sa labanan. Nang lumingon siya kay Maricel, agad na ibinaba ng babae. Ang kanyang tingin nagpanatili ng hitsura ng isang mapagpasakop na manugang, ngunit sa kalooban niya, isang babala ay malakas na sumisigaw. Ang mga mata ni Boying ay hindi ngumingiti katulad ng mga labi niya. Iyon ay mga mata ng isang reptilya, malamig, walang buhay, at puno ng kalkulasyon. Nagsimulang gampanan ni Boying ang papel ng isang taong sobrang nagmamahal, maingat na nagbuhos ng tubig para kay Aling Nena, bahagyang hinipo ang balikat nito nang may kakilalang paraan. Ang mga kilos na nagpapasuka kay Maricel. Ang pagkakakilig ay tumaas sa kanyang lalamunan nang makita ang magaspang na kamay na humahaplos sa braso ng biyenang babae na higit na sa 50. Isang nakakadiring kaibahan na tanging ang mga nagbabalak ng isang malaking panlilinlang lamang ang magagawa ng ganoon ng maayos. Sa tuwing tatawa si Boying, ang mga reptilyang mata ay hindi tumigil sa paglayo sa mga muebles sa loob ng bahay, tumitigil ng mas matagal sa lumang burnay na vase sa estante at sa malaking sining na nakabitin sa gitna ng sala. Sinusuri niya ang bahay na ito, kada metro kwadrado, katulad ng isang taong nag-i-inventory ng minana ng ari-arian. Ramon, mukhang hindi ka komportable ah? Naiintindihan ko, lalaki sa lalaki, sabihin mo lang ng diretso. Hindi ako natatakot. Nagsalita si Boying nang may tinig ng isang nakatataas, nakaupo siyang parang hari sa upuan, ganap ang kontrol sa loob ng sala sa loob lamang ng ilang minuto. Nag-usal si Ramon, ang mukha ay nanilaw na saka naging maputla. Lumingon siya sa ina nang naghahanap ng kaligtasan, ngunit si Aling Nena ay abalang tumitingin kay Boying nang may pagsamba. Sa huli, tumango lang si Ramon ng bahagya, isang kahiya-hiyang pagsuko. Sinikap ni Maricel ang gawing ng kanyang bestida
nabibigo siya sa asawa sa isang nakakatakot na antas. Ang kahinaan ni Ramon ay mismo ang pulang alpombra na inilatag para sa demonyo na pumasok sa bahay. Sa buong oras ng hapunan, walang tigil si Boying na nagmamalaki ng mga proyektong bilyon-bilyon sa real estate na sinisikap niya ang malawak na koneksyon sa Maynila. Ibinubuhos niya sa tainga ni Aling Nena ang mga matamis na salita tungkol sa isang maliwanag na hinaharap sa ibang bansa kung saan ang dalawa ay mag-e-enjoy ng katandaan sa labis na kayamanan. Tahimik na kumukuha ng pagkain si Maricel, sinusundan ang paraan ng pagkuha ni Boying ng mga kubyertos, kung paano siya ngumungguya, at lalo na kung paano siya nakikinig sa mga tunog sa paligid. Napakamaingat niya. Isang maliit na tunog sa labas ng bakuran ay sapat na para patibayin ang mga ugat ng leeg nito sa loob ng 10 segundo bago bumalik sa relax na posisyon. Ito ay hindi isang negosyante. Ito ay isang taong laging namumuhay sa estado ng mataas na alerto ng isang kriminal na hinahabol o isang taong laging handa para salakayin. Ano akala mo sa kay Boying? Hindi ba napaka-thoughtful niya? Maricel, bukas tandaan mong bumangon ng maaga para ihanda ang almusal para sa kanya. May ugali si Boying na kumain ng mainit at uminom ng gatas sa umaga. Nag-utos si Aling Nena ng may dating mapagmataas na tono, ngunit ngayon ay may halong malinaw na kasiyahan. Bahagya lang tumango si Maricel. Isang maputlang ngiti ang lumabas sa labi. Nag-iisip siya tungkol sa paghahanda ng espesyal na menu para sa bagong amain. Pagkatapos ng hapunan, maagap na tumulong si Boying kay Aling Nena na ilipat ang ilang personal na gamit sa 2 palapag ang lugar na nakalak ng lihim sa loob ng 1 linggo na naghihintay sa opisyal na paglipat ng bagong amo. Lumakad siya sa loob ng bahay ng natural, parang nagmamay-ari na siya ng lugar ng matagal na. Ang mga yapak niya sa kahoy na sahig ay halos walang tunog. Isang teknik ng tahimik na paggalaw na tanging ang mga madalas na nagtatangkang pumasok nang wala sa pahintulot lamang ang marunong ng ganon kasahol. Nakatayo si Maricel sa madilim na hallway na tinitingnan ang malabong anino ni Boying sa ilalim ng mataas na ilaw ng hagdan. Tumigil ito sa harap ng pintuan ng silid ni Ramon at Maricel. Sa isang sandali ang tainga nito ay bahagyang nakaangga na parabang nakikinig sa paghinga ng mga tao sa loob bago magpatuloy sa pinakamataas na palapag. Ang presensya nito ay may dala ng amoy ng kamatayan at panlilinlang. Nag-aalapuap ito sa bawat puwang ng pintuan, bawat layer ng tabing. Alam ni Maricel na ang panahon ng kanyang pahinga ay tunay nang natapos na. Isang bagong labanan ay nagsimula sa loob mismo ng pugad na ito, at ang kalaban niya ay hindi ang mga bastos na kriminal sa labas, kundi isang makakalason na ahas na may perpektong damit ng isang taong nagmamahal. Nang mag-2 ng hating gabi, si Ramon ay nalubog na sa malalim na tulog pagkatapos ng isang napakaigting na araw. Si Maricel ay nanatiling nakaupo sa dilim. Ang tainga niya ay nakadikit sa gilid ng pintuan ng silid. Mula sa 2 palapag, isang napakaliit na kalansing ang tumalab. Ito ay tunog ng isang susi na isinuot sa butas, ngunit may isang kahusayan na kung hindi espesyal na training ang nagbigay nito, hindi mo ito makikilala. Hindi nag-ilaw si Boying. Gumalaw siya sa pamamagitan ng memorya at pandama sa espasyo. Ang mga yapak ay napakagaan, walang tunog, katulad ng isang gubat na pusa na nangangaso sa gabi. Inabyertusan ni Maricel ang pintuan ng silid ng ganap na tahimik. Tumingin siya sa puwang at nakita ang anino ni Boying na lumilipas sa madilim na hallway ng 2 palapag. Huminto ito sa mga sulok na hindi naabot ng ordinaryong seguridad. Ang kamay nito ay bahagyang humipo sa mga dingding katulad ng isang nagsusuri ng bawat sentimetro ng teritoryo. Ang tingin nito ay naglaliwanag ng isang nakakatakot na pag-angkin. Sa sandaling iyon, ang 2 palapag ay hindi pa kulungan ni Aling Nena, ngunit ang mapanganib na mga yapak ni Boying ngayong gabi ay ang huling paghahanda para sa bakal na hawla na malapit na niyang ibagsak pagkatapos ng seremonya. Ang seremonya ay natapos ng napakaduling kakaiba. Sa halip na isang romantic na honeymoon sa Boracay na ipinangako ni Boying,
Nang huminto ang kotse sa harap ng bahay sa Marikina, ang mapagkunwaring masayang hangin ay agad na napatay ng malamig na tingin ng bagong asawa. Inakay ni Boying si Aling Nena palabas ng sasakyan, ngunit ang kamay niya ay hindi na malambing katulad ng dati sa reception hall. Sinikap niya ang siko nito katulad ng isang guwardiya na inililigtas ang isang preso. Si Aling Nena ay mukhang pagod. Ang mukha na dati ay puno ng pampaganda ay ngayon ay kupas na ang mga mata niya, ay umiwas sa tingin ni na Maricel at Ramon, yumukong malumanay, gumagawa ng mabibigat na hakbang. Bahagyang inangat ni Boying ang labi. Nang tumingin siya kina Ramon at Maricel, ang boses niya ay mababa, ngunit taglay ang isang pagpilit na hindi maitatanggi. Pagod na si nanay, ang seremonya ay naubos siya. Ihahatid ko si nanay sa itatlong palapag para magpahinga. Mula ngayon, huwag nang guluhin ang sinuman. Kailangan ni nanay ng ganap na katahimikan para sa paggaling. Nakatayo si Maricel nang nakaangkla sa frame ng pintuan. Ang mga matalas na mata ng isang kapitan ng espesyal na puwersa ay walang napalampas na isang pagbago ng mukha ni Boying. Nakita ng babae kung paano itinulak ng bagong amain si Aling Nena sa likod ng pintuan ng ikatlong palapag, at pagkatapos ang tik ng bagong electronic lock ay tumalab ng tuyo. Iyon ay hindi tunog ng isang tahanan. Iyon ay tunog ng pagbagsak ng isang bakal na rehas ng kulungan. Nanatiling hindi gumagalaw si Maricel. Ang maingat na pakinig ng biolohikal na mekanismo ng isang espesyal na puwersa ay nakahuli ng tunog ng isang bakal na kadena na hinila sa karagdagang layer sa labas. Ang opisyal na paghihiwalay ay nagsimula na. Sa kinabukasan, isang nakakatakot na katahimikan ang bumabalot sa bahay. Karaniwan, si Aling Nena ang unang bumabangon. Ang tunog ng mga takong na pumapalo sa kahoy na sahig at ang sigaw sa kasambahay o pagmamaltrato kay Maricel ay karaniwang specialty ng bahay. Ngunit ngayon, ang ikatlong palapag ay ganap na tahimik. Bumaba si Maricel sa kusina mula ng alas 6 ng umaga. Tahimik niyang sinundan si Boying. Hindi ito nakabihis ng marangal, tulad ng dati nakasuot ito ng simpleng itim na polo, at ang mukha ay sombre at wala nang mapagbigay ng ngiti. Mag-isa itong naghanda ng isang mangkok ng lugaw, inilagay sa tray kasama ang isang malaking baso ng tubig, at tahimik na binuhat ito paakyat. Nakatayo si Maricel sa lagusan ng hagdan, hawak ang tela ng paglilinis. Ang mga mata ay nakadikit sa tray sa kamay ni Boying. Boying, hayaan mo akong dalhin iyon kay nanay. Ikaw ay bagong kasal at napagod din. Hayaan mo akong gampanan ang tungkulin ng isang magandang manugang. Natulala si Boying. Ang reptiliyang mga mata niya ay napilay isang kidlat ng pagbabanta ay lumipas ng napakabilis. Inangat niya ang labi, ang boses ay taglay ng latent na banta. Sinabi ko na, may vertigo si nanay mo. Sinabi ng doktor na kailangan siyang manatili sa madilim na silid, iwasan ang lahat ng tunog at hindi kinakailangang pakikipag-ugnayan. Gawin mo na lang ang iyong trabaho, huwag masyadong mapanuri sa aming mga bagay. Luhad nito sa tabi ni Maricel. Ang mga yapak ay magaan na walang tunog, katulad ng isang gubat na pusa na nangangaso. Sinundan ni Maricel ang likod nito nang may tingin. Ang isip niya ay nag-aanalisa ng bawat kilos. Ang isang taong may vertigo ay kailangan ng hangin at medikal na atensyon, hindi kailangang ipagbawal sa madilim na silid na nakalak ang pintuan mula sa labas. Ang pinakakakaibang bagay ay ang ganap na pagkawala ni Aling Nena sa buong araw na iyon. At sa susunod pa nga na araw ni hindi lumakas ang paa ni Aling Nena para lumabas kahit ng isang minuto. Sa ikatlong araw, ang pagdududa sa bahay ay umabot na sa kasukdulan. Kahit na si Ramon na karaniwang mahina at bulag ang tiwala ay nagsimulang maging hindi panatag. Nakatayo siya sa paanan ng hagdan, tinitingnan ang tray ng almusal na kababaw lang ng lugaw ni Boying na ibinaba. Boying, bakit hindi kumakain si nanay? 3 araw nang hindi lumalabas ng silid si nanay. Baka tumawag tayo ng doktor ng pamilya para magpatingin. Inilapag ni Boying ang tray sa mesa ng isang malakas na dagundong na puno ng banta. Lumapit ito kay Ramon, ginamit ang malaking kamay para malakas na mapalpalo sa balikat nito.
isang kilos na parang alwan, ngunit sa katunayan ay para mapigilan ang loob nito. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Naguguling si nanay. Kailangan lang niyang matulog ng mas marami. Huwag kang pumasok doon ngayon, lalong magaguluhan lang si nanay. Hayaan mo na akong bahala, ako ang asawa niya. Nalimutan mo ba? Yumuko si Ramon, ang matagal nang nagsanib na kahinaan ay pumigil sa kanya na makipagtalo sa amaing ilang taon lang ang bata sa kanya. Nakatayo si Maricel sa madilim na sulok bilang saksi sa buong palabas. Naramdaman niya ang puot na bumabagtas sa kanyang dibdib. Isang kapitan ng espesyal na puwersa ang nag-iisang nakatayo habang isang kriminal ay nagmamanipula sa kanyang pamilya sa harap-harapan. Ang katahimikan ng ikatlong palapag ay katulad ng tahimik na sigaw na tumalab pabalik sa kanya. Naunawaan ni Maricel na ang bawat segundo na napiit si Aling Nena sa selyadong silid ay isang segundo na ang mapanlinlang na amain ay gumaganap ng mga huling hakbang para lunukin ang ari-arian ng pamilya. Ang gabi sa Marikina ay nagbuhos ng malakas na ulan. Ang kulog at kidlat ay tinakpan ang lahat ng maliit na tunog sa loob ng bahay. Nakaupo si Maricel sa silid tulugan. Ang pintuan ay nakalak. Ang tainga ay nakadikit sa device ng pakikinig na matagumpay na na-activate. Mula sa ikatlong palapag, ang mga hiwa-hiwalay na tunog ay nagsimulang pumasok sa kanyang tainga. Tunog ng pisikal na pagtatrobok, tunog ng isang bakal na kadena na hinihila, at ang pinakamahalaga ay ang mahina at putol-putol na daing ni Aling Nena. Pakiabot ng tubig, tigilan mo na ako. Ang boses ni Aling Nena ay pangaw mahina nang halos hindi makilala kung wala ang nagpapalaki ng device. Ang sagot ay ang boses ni Boying na bumasit sa pagitan ng mga ngipin. Nasaan ang 10 milyon sa savings account? Ilalabas mo ba iyon ng patay? Lagdaan mo na agad ito, kung hindi, huwag kang umasa na makakalabas sa silid na ito kahit isang hakbang. Sinikap ni Maricel ang telepono, ang mga kasukasuan ay namutla. Naunawaan niya na ang pagkawala ni Aling Nena ay hindi dahil sa sakit kundi isang sistematikong pagpapahirap. Ginagawa ni Boying ang ikatlong palapag na isang bilangguan na walang liwanag, kung saan ang oras ay pinipigilan at ang tiwala ay tinatamak. Si Aling Nena, ang dating hambog sa buong Marikina, ay ngayon ay naghihingalo sa paanan ng isang profesional na manloloko. Isang pakiramdam ng pag-iisa ang bumalaot kay Maricel. Sa bahay na ito, si Ramon ay napipikapo ng takot. Si Aling Nena ay nakulong sa kahihiyan. Siya lang ang nag-iisang malinaw ang pag-iisip para harapin ang demonyo na ito. Tumingin si Maricel sa labas ng bintana, ang mga patak ng ulan ay pumapalo sa baso katulad ng mga kutsilyo. Alam niya na ang pagkukunwari ng isang maayang manugang ay hindi na sapat para protektahan ang pamilya. Kailangan na niyang sumugal, kailangan na niyang makita ng personal ang nangyayari sa likod ng nakalak na pintuan. Ang instinct ng isang propesyon ay sumabog sa loob niya. Nagsimulang suriin ni Maricel ang mga kagamitan, sa pagtulong inihahanda ang sarili para sa isang lihim na raid sa susunod na gabi. Ang nakasilyadong pintuan ng ikatlong palapag ay hindi lamang nagpipiit kay Aling Nena, ito ay hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan ng dangal ng pamilya na ito. Nag-aakalang ganap na hawak niya ang bahay si Boying, ngunit nakalimutan niya ang isang bagay. Ang di umanong biktima na kinamumuhian niya ay ang pinakamapanganib na mangangaso na nakilala niya sa buong buhay niya. Maliwanag ang umaga sa Marikina, ngunit puno ng bigat ang hangin nang ipadala ni Maricel ang mensahe sa dating kasama sa unit. Sa teknikal na silid, iniabot ng kasosyo niyang si Manny Experto sa surveillance equipment ang espesyal na kit ng pakikidigmang kagamitan. Mga microchip na sukat ay katulad ng butil ng munggo at isang kamera na nakatago sa loob ng kahon ng tissue. May kakayahang magpadala ng data sa pamamagitan ng encrypted military-grade cloud. Tumingin si Manny kay Maricel na may pag-aalala nang makita niya itong sinikap ang bag ng kagamitan. Naunawaan niya na si Maricel ay pumapasok sa isang nag-iisang labanan kung saan ang kalaban ay isang manlolokong may psychological disorder. Maricel, mag-ingat ka, hindi siya basta-basta.
Nagbalik si Maricel sa bahay nang mag-alas 10 ng umaga. Sa kabutihang palad, ang instinct ng isang mangangaso ay nagbigay sa kanya ng senyales na pumasok nang ang kotse ni Boying ay nagpakonting sa labas. Pumunta ito sa tindahan ng sigarilyo sa dulo ng kalye, isang matagal na ugaling katulad ng mga tao na laging nabubuhay sa ilalim ng pressure. Hindi nasayang ni Maricel ang kahit isang segundo. Hinubad niya ang mga tsinelas. Ang mga hubad na paa ay humapay sa kahoy na sahig ng walang kahit anong tunog gumalaw ng mabilis katulad ng isang anino papaakyat ng tuwid sa ikatlong palapag. Sa harap ng pintuan na may fingerprint lock, inilabas ni Maricel ang piraso ng silikon na kinunan niya ng fingerprint ni Boying kagabi sa baso ng alak. Click! Bumukas ang pintuan ngunit agad na natulala si Maricel. Isang amoy ng basa at sigarilyo ang biglang dumagsak sa kanyang ilong. Mas nakakatakot pa, ang pintuan ng silid sa loob ay hindi lamang nakalock sa pamamagitan ng electronic lock, nilagyan pa ito ni Boying ng isang makapal na bakal na kadena na nakabalot sa doorknob na nakalock ng isang malaking padlock mula sa labas. Iniabot ni Maricel ang kamay at hinipo ang kadena. Ang pakiramdam ng malamig na metal sa kanyang balat ay katulad ng isang death sentence para sa kalayaan. Alam niya na kung gagamit siya ng bolt cutter para sirain ang kadena ngayon, malalaman agad ito ni Boying pagbalik at ang buhay ni Aling Nena ay mabibigla. Agad na lumipat si Maricel sa plano B. Sinaludo niya ang sarili sa hallway kung saan nakalagay ang aircon unit na konektado sa silid tulugan. Sa pamamagitan ng kahusayan ng isang espesyal na sundalo, ginamit niya ang maliit na sipit para itulak ang microphone sa loob ng puwang ng plastic cover ng aircon. Pagkatapos, pinalitan niya ang ordinaryong kahon ng tissue sa decorative shelf ng kahon ng tissue na naglalaman ng nakatagong kamera. Ang anggulo ng kuha ay maingat na inayos para takupin ang buong hallway at ang daanan paakyat at pababa ng ikatlong palapag. Natapos na siya at umatras na sa hagdan ng ikalawang palapag at narinig na ang tunog ng makina ng sasakyan ni Boying na bumabalik. Mabilis niyang pumasok sa banyo, binuksan ang gripo, nagkunwaring naglilinis ng lababo. Ang mabibigat na yapak ni Boying ay pumalo paakyat ng ikatlong palapag, kasunod ang tunog ng bakal na pintuan na nabuksan ng panluhot. Isinuot ni Maricel ang maliliit na earphone, direktang konektado sa kakalagay lang na device. Agad na isang halo-halong tunog ang dumating, nagpapahigpit ang puso ni Maricel. Hindi na gumamit si Boying ng matamis na tono. Umungol ito, katulad ng isang malupit na hayop tinakpan ang tunog ng TV na nakabukas sa pinakamalakas na volume para itago ang krimen. Babalangkas na ba kayo roon hanggang mamatay? Tingnan ninyo ang screen na ito. Kung hindi kayo magpirma sa papeles ng paglilipat ngayon, ipapadala ko sa lahat ng kasapi ng kababaihang samahan ang clip na ito. Lagdaan na ang papeles. Ang tunog ng mga pinggan at baso na bumagsak pagkatapos ay mahina at putol-putol na daing ni Aling Nena. Maawa naman kayo. Hayaan ninyo akong lumabas. Hindi na ako makahinga. Nanatiling nakatayo si Maricel sa tabi ng lababo ng banyo. Ang luha ay halos bumagsak hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa matinding galit. Si Aling Nena, ang biyenang babae na dating mapagmataas, na minamata siya, nang wala ni isang hangganan ay ngayon ay nakulong katulad ng isang hayop, nakasentensya at pinagkait ang karapatang tao sa loob mismo ng sarili niyang bahay sa loob ng 3 araw na. Ang misteryosong pagkawala sa likod ng pintuan ng ikatlong palapag ay hindi para sa pahinga, ito ay isang malupit na torture ng isip at katawan. Sinikap ni Maricel ang kanyang kamao, ang mga kasukasuan ay naging puti. Naunawaan niya na ang panahon ng paghihintay ay tapos na. Hindi simpleng manloloko si Boying. Siya ay isang marahas at organisadong kriminal. Habang si Ramon ay patuloy na naniniwala sa mga kasinungalingan ng bagong amain, si Maricel, bilang isang kapitan ng espesyal na puwersa, ay opisyal nang nagpalabas ng Operasyong Ghost. Ang gabi ay lumubog sa Marikina sa isang katahimikang nagpapanlalambot, tanging ang ugong ng hangin sa puwang ng bintana at ang mabilis na tibok ng puso ni Maricel habang nakaupo siya nang hindi gumagalaw sa madilim na sulok ng silid tulugan. Sa harap niya, ang screen ng encrypted na telepono
ay nagpapakita ng mga sound graph na patuloy na gumagalaw mula sa listening device sa ikatlong palapag. Naka-earphone si Maricel, lahat ng pandama ng isang kapitan ng espesyal na puwersa ay pinagana sa pinakamataas na antas. Hindi lang siya nakikinig, nag-aanalisa siya ng bawat paghinga, bawat pagkampog sa keyboard at maging ang mga numero na tumatakbo sa tray na dala ni Boying paakyat araw-araw. Ang katotohanan na inilantad ng mga tunog ay nagpapasuka sa kanya. Sa tuwing tumalab ang kalansing ng pagbubukas ng bakal na padlock at kadena, hindi iyon ang oras na kinakain o inalagaan si Aling Nena. Ito ay simula ng isang marahas na investigasyon. Sa pamamagitan ng device, malinaw na narinig ni Maricel ang tunog ng tray na inilapag sa kahoy na mesa, pagkatapos ang boses ni Boying na bumasit sa pagitan ng mga ngipin, maayos at lason, katulad ng ngipin ng ahas. Tingnan ninyo ng mabuti ang screen na ito. Ang pera sa account ay para saan kung halos wala na kayong dangal? Ilagay na ang OTP code. 10 numero ito kapalit ng clip ng inyong gabi ng kasal na hindi lalabas sa kababaihang samahan. Sulit ba? Ang daing ni Aling Nena ay puno ng pag-iyak, mga tunog ng pagbabagsak ng pagmamalaki at huling dignidad sa ilalim ng sapak ng isang profesional na manloloko. Narinig ni Maricel ang tunog ng cellphone na hinagis mula sa kamay. Pagkatapos ay si Boying ay malakas na nagbasa ng mga numero ng bank account. Account number 0451, Commercial Bank benepisyaryo ay ang Thiamco Investment Corporation. E-type na agad. Huwag pilitin akong gumamit ng puwersa ulit. Mabilis na isinulat ni Maricel ang bawat numero sa kanyang tactic notebook. Ang isip niya ay nagtatrabaho sa bilis ng isang computer na nag-aanalisa. Thiamco Investment Corporation, isang pangalang parang lehitimo, ngunit sa profesional na tingin ni Maricel, ito ay tiyak na isang ghost company para sa money laundering. Naramdaman niya ang matinding galit na tumaas sa kanyang dibdib. Isang babae na higit sa 50 taon na dating amo ng pamilya, ngayon ay sinasaktan, inaalipusta at pinagkakait hanggang sa huling sentimo sa loob mismo ng lugar na kanyang tinatawag na tahanan. Ang kahihiyan, ang kawalan ng pag-asa, naramdaman ito ni Maricel ng malinaw sa bawat paghinga ni Aling Nena. Sa sumunod na umaga, nagkunwaring pagod si Maricel. Kinuha ang basket ng pamimili, nagbilin sa kay Ramon ng ilang random na pagkain para sa tanghalian at humimay palabas ng bakuran. Sa halip na pumunta sa palengke, nakaalis siya sa isang madilim na eskinita, nag-iwan ng sasakyan at sumakay ng taxi papunta sa lumang himpilan ng espesyal na unit. Maricel, ang resulta ng paunang tseke ay nagpapakita na lahat ng pera na napupunta sa Thiamco account ay nililipat sa ibang bansa sa pamamagitan ng crypto gateway. Sa loob lamang ng 5 minuto pagkatapos matanggap, ang lalaking ito, si Boying, ay bahagi ng isang kaso ng panloloko sa buong rehiyon na sinusubaybayan ng departamento. Siya ay isang profesional na mangangaso na espesyalista sa mayayamang biyuda para pangikil at kunin ang ari-ariang real estate. Maricel, mag-ingat ka, nang totoo hindi siya basta-basta. Bahagya lang ngumiti si Maricel, ang mga mata ay nagningning sa isang di matitinag na determinasyon. Pala, ang isdang sinikap niyang hulihin ay hindi simpleng manloloko, ito ay isang mahalagang bahagi ng organisadong network ng krimen. Ang bawat tray ng pagkain na dala ni Boying paakyat araw-araw ay ang pinakamatibay na ebidensya para maikulong siya. Sa tuwing makita niya si Boying na bumababa mula sa ikatlong palapag, nang may ngiti ng isang nagtagumpay, naramdaman ni Maricel ang isang malamig na pagkasuklam. Hindi nito alam na ang bawat kilos at salita nito ay maingat na naitala sa ilalim ng mga kamay ng babaeng pinakakinukutyaan nito sa buong bahay. Ang katahimikan ni Maricel ay katahimikan bago ang isang malaking bagyo. Nagsimula siyang gumuhit ng chart ng operasyon, kinakalkula ang tamang oras para masalo ang lahat ng kasama nito sa labas, kasama si Boying. Sa ika-5 gabi ng pagkukulong, tumingin si Maricel sa walang lamang tray na ibinaba ni Boying, nang hina ang puso niya. Si Aling Nena ay tiyak na wala ng lakas para sa pakikipaglaban, kulang na ang oras. Kailangan ng isa pang huling push
para pailabas si Boying sa pinakamalakas niyang kapintasan at iyon ay hindi lamang pera kundi ang pagmamay-ari ng bahay sa Marikina na ito. Ang pinakamatinding layunin na nagnanasa sa kanya. Sa ikalimang araw ng pagkukulong, ang hangin sa bahay ay tila umabot na sa pinakamataas na antas ng tensyon. Ang misteryosong pagkawala ni Aling Nena sa likod ng pintuan ng ikatlong palapag ay hindi na ordinaryong pahinga para kay Maricel. Ito ay isang malinaw na senyales ng isang disguised hostage-taking. Tuwing umaga, nakatayo siya sa paanan ng hagdan habang dinadalhan ni Boying ang tray ng pagkain paakyat, pagkatapos ay ibabalik ng halos buo ang mangkok. Si Ramon na karaniwan ay mahina at bulag ang tiwala ay nagsimula ng hindi mapanatag. Boying, paano na si Nanay 5 na araw na hindi lumalabas ng silid, hindi na rin narinig ang boses ni Nanay na sumisigaw katulad ng dati. Nag-aalala talaga ako, baka tawagan na natin ng sasakyan para maihatid sa ospital? Natulala si Boying, ang reptilyang mga mata ay napilay ng mapanganib. Naunawaan niya na kung magwala si Ramon o tumawag ng emergency, ang buong plano ng paglikas ng ari-arian sa huling yugto ay mawawasak. Huminga ito ng malalim, mabilis na nakuha ang mapayapang hitsura at ngumiti ng mapagbigay ngunit palsipikado. Ramon, naguguling lang si Nanay. Ngunit kung nag-aalala ka, mamayang gabi ay pababaguhin ko si Nanay para samahan tayo sa hapunan. Ayos na ba? Nakatayo si Maricel sa kusina, ang mga kamay ay patuloy na nagtatasa ngunit ang mga tainga ay tumitigas para mahuli ang bawat tunog. Alam niya na isang bagong palabas ang malapit nang magsimula. Kailangan ni Boying ng isang huling paglabas ni Aling Nena para matiyak si Ramon bago niya gawin ang huling hakbang sa paglilipat ng titulo ng bahay. 7:00 ng gabi, ang mga ilaw ng sala ay iniayos ni Boying ng may layunin. Ang tunog ng pagsara ng bakal na padlock at kadena sa ikatlong palapag ay tumalab, pagkatapos ay mabibigat at pahingal na mga yapak ang bumaba sa hagdan. Lumabas si Boying, nang una ang kamay niya ay mahigpit na sumasakal sa siko ni Aling Nena, katulad ng isang bantay na inililigtas ang isang preso, ngunit nagpapakita ng paglilingkod sa isang may sakit na asawa. Lumabas si Aling Nena sa isang kalagayan na nagpagulat kay Maricel. Ang babaeng dating mapagmataas, laging makulay at marangyang damit ngayon ay katulad ng isang multo. Nagsuot ito ng malalim na salamin na takip ang kalahati ng mukha kahit nasa loob ng bahay. Isang silk na scarf ang nakabalot sa leeg kahit init ang panahon sa Marikina. Gumalaw ito nang nanginginig, ang mga labi ay maputla at walang kahit anong salita. Ang mga mata ay walang buhay na nakatutok sa sahig. Nanay, paano na ang pakiramdam mo? Mabilis na lumakad si Ramon para hawakan ang kamay ng ina. Ngunit maliksi itong itinabi ni Boying at itinulak si Aling Nena sa pangunahing upuan. Pagod pa si Nanay, huwag siyang galawin. Kumain lang ng mabilis para makabalik na sa pahinga. Nagpatuloy ang hapunan sa isang nakakatakot na katahimikan. Walang tigil ang pag-abot ni Boying ng pagkain sa mangkok ni Aling Nena. Ang bibig ay nagpapatuloy ng mga matamis na salita tungkol sa pag-aalaga at gamot. Ngunit napansin ni Maricel na sa tuwing hahawakan siya ni Boying, ang katawan ni Aling Nena ay kumukupkop ng isang instinctive na reaksyon ng pagtatanggol. Hindi kumain si Aling Nena, hawak lang ang mga kubyertos na nanginginig. Tila lahat ng lakas niya ay naubos na sa 5 araw ng pagkakakulong sa madilim na silid. Sa isang sandaling abala si Boying na nagpapaliwanag sa kay Ramon tungkol sa Peking Real Estate Project, biglang nahulog si Aling Nena ng mga kubyertos. Hayaan kong kunin iyon. Mabilis na yumukod si Maricel bago makaagapay si Boying. Sa posisyong iyon sa ilalim ng hapagkainan, natulala si Maricel. Ang mahabang bestida ni Aling Nena ay bahagyang umaangat, nakalantad ang manipis na buhong ng paa. Sa paligid ng buhong isang pasa na asul-lila, pamamaga at malalim na bakas ng metal. Hindi iyon sugat mula sa pagkakatumba. Iyon ay bakas ng kadena. Ang mga kalamnan ng laman ay winasak. May tuyong dugo nagpapatunay na ito ay nakatali katulad ng isang hayop sa loob ng maraming araw. Itinuon ni Maricel ang ulo
Ang tingin ay nakatama sa mga mata ni Aling Nena sa likod ng itim na salamin. Isang apurahan, isang walang salitang daing para sa tulong ang lumalabas mula sa desperadong babae. Pinisil ni Maricel ang mga kubyertos sa kamay. Ang dibdib ay pabilis-bilis ang tibok dahil sa isang galit na hindi pa niya naramdaman noon. Isang kapitan ng espesyal na puwersa na sanay sa mga marahas na eksena, ngunit ang makita ang biyenang babae na ginagawang alipin ng harapan ng isang peking pagmamahal, nakaramdam si Maricel na ang karangalan ng isang sundalo ay seryosong nilalabag. Pagod na si nanay, umuwi na tayo. Agad na pinigilan ni Boying ang sandali nang mapansin niyang masyadong matagal si Maricel sa ilalim ng mesa. Marahas na itinayo si Aling Nena. Kakaunting pagkain lang ang nakain ni nanay. Mahina ang sagot ni Ramon. Hindi mo ba nakita na nanginginig pa siya? Iuwi na natin siya. Pababa ang sigaw ni Boying. Ang reptilyang mga mata ay nagliliwanag ng kasamaan na agad na pinatahimik si Ramon. Nakatayo si Maricel habang tinitingnan ang gumagala at nanghihinang figura ni Aling Nena na hinahila ni Boying pabalik sa ikatlong palapag. Ang tunog ng kadena ay tumalab muli, ang pintuan ay nagsara. Isang gabi na katahimikan ang muling bumabalot. Ngunit ngayon, ang pinakamatibay na ebidensya ay nasa kanya na. Si Aling Nena ay hindi may sakit, siya ay iligal na pinipigil at sinalbahe ng walang habag. Pagbabalik sa silid, agad na binuksan ni Maricel ang laptop. Ang mga larawang kinuha niya ng pasa sa buhong ni Aling Nena ay kuha ng mabilis gamit ang camera disguised na singsing. Ipinadala agad sa kasama ang isang matigas na mensahe. Ang paksa ay nagsimulang gumamit ng matinding puwersa para angkinin ang real estate. Hinihingi ang pagtutulungan sa pagsalakay bukas ng gabi kapag lumitaw ang mga kasama niya para kunin ang mga papeles. Direkta akong magtatanggal ng banta muna. Nagsimulang suriin ni Maricel ang climbing cable at espesyal na handlock. Ang pagkukunwari ng isang maayang manugang ay nagiging masyadong makipot na. Tumingin siya sa salamin, ang dati ay maamo at mabait na tingin ay nawala na, pinalitan ng isang malamig, tiyak na titig ng isang mangangaso na naghihintay sa kanyang biktima na malayo sa bitag. Bukas, ang lihim ng ikatlong palapag ay lalabas sa liwanag ng katarungan at ang peking amain na si Renato Ramos ay magbabayad para sa bawat pasa sa katawan ni Aling Nena. Isang biglaang ulan ang bumagsak sa Marikina, nang hating gabi nagpapagalaw ng hangin at nagpapabigat ng kanilang mga puso. Si Maricel ay nakaupo nang hindi gumagalaw sa sala, ang mga tainga ay nakadikit sa tunog ng makina ng itim na Honda na humalong sa labas ng bakuran. Iyon si Boying na bumabalik pagkatapos ng mahabang inuman kasama ang mga kasama niya. Ang tunog ng pintuan ng kotse na nagpaputok pagkatapos ay mabibigat at pahabang mga yapak ng isang taong nakalasing. Nagbalik si Boying sa loob nang gumagalaw ng pahiwalay, umungol ng ilang malaswang salita at tumilapon sa sofa sa sala bago subukang umakyat sa hagdan. Pinigil ni Maricel ang paghinga. Binilang niya ang bawat pahinga na putol-putol ng lalaki hanggang sa marinig niya ang malakas na hilik na nagmumula sa maliit na pahingahan ng pangalawang palapag, kung saan hindi na ito nakarating sa ikatlong palapag. Ito ang gintong pagkakataon na hinintay niya sa loob ng isang linggo, isang pagkakamaling nakamamatay ng isang mangangaso, nang labis siyang nagtiwala sa kanyang kapangyarihan. Dahan-dahang tumayo si Maricel, nakabihis ng itim na polo at itim na pants. Ang buhok ay nakatali ng maikli, hawak ang manipis na kawad na bakal na espesyal na hugis ng isang propesyonal ang dulo. Lumipas siya sa katawan ni Boying na mabaho ng alak nang may disimulang pagkasuklam. Ang mga yapak niya ay napakagaan na kahit isang butil ng alikabok sa kahoy na sahig ay hindi nagalaw. Sa harap ng pintuan ng ikatlong palapag na nakalak pa rin ng malaking padlock, hindi nag-atubili si Maricel. Isinuot niya ang kawad sa butas, ang tainga niya ay nakadikit sa core ng lock para maramdaman ang bawat tikas ng mga metal na bola sa loob. Hindi pumunta ng 10 segundo, isang maliit na click at nagsawa ang pintuan. Ngunit agad na natulala si Maricel sa nakita. Isang maputik at maasim na amoy ng basa at sigarilyo ang bumagsak sa kanya.
Mas nakakatakot pa ang pintuan ng silid-tulugan sa loob ay hindi lamang naka-electronic lock. Nilagyan pa ito ni Boying ng isang makapal na bakal na kadena na nakabalot sa doorknob na kapadlock ng malaking kandado mula sa labas. Hinipo ni Maricel ang kadena, ang pakiramdam ng malamig na metal na dumaan sa kanyang balat ay katulad ng isang death sentence para sa kalayaan. Alam niya na kung gagamit siya ng bolt cutter para sirain ang kadena, ngayon malalaman agad ito ni Boying at ang buhay ni Aling Nena ay mapapanganib. Agad na lumipat si Maricel sa plano B. Sa gitna ng silid na kamiing katulad ng isang libingan, isang matamlang liwanag mula sa isang maliit na gabi-gabi na ilaw ay nagbibigay ng imahe ng impyerno. Si Aling Nena ay nakaupo sa sahig katabi ng paa ng kama, ang buhok ay nakabitin na takip ang mukha, at ang bagay na nagpahigpit ng puso ni Maricel, isang malamig na bakal na kadena, ay nakakulong sa manipis na buhong ng paa nito at nakatali sa poste ng kama. Ang babaeng dating mapagmataas, na dating tumingin sa kanya nang maliit ngayon ay isang walang buhay na katawan na nanginginig sa takot at sukdulang kahihiyan. Nang makita ang isang figura na pumasok, kumupkop si Aling Nena, ang dalawang kamay ay umakap sa ulo, katulad ng isang instinctive na depensa. Bago sumapit ang mga hampas, ang bibig ay nanginginig ng walang salita. "Nanay, ako ito, si Maricel." "Huwag matakot." Lumuhod si Maricel sa tabi nito. Ang boses niya ay mababa ngunit matibay sa galit. Bahagya niyang hinipo ang nanginginig na mga kamay ni Aling Nena. Nang makilala ang mukha ng manugang, bigla itong napahagulgol, ngunit hindi nangahas umiyak ng malakas. Humapit ito ng mahigpit sa braso ni Maricel. Ang mga kuko ay tumalab ng malalim sa balat ng babae, katulad ng isang tao na humahabol ng buhay preserver sa gitna ng baha. Ang mga mata ay puno ng mga ugat ng dugo, ang leeg ay may malinaw na mga guhit na pula mula sa matagal na kagat ng kadena. Lumampas na ito sa lahat ng inaasahan ni Maricel tungkol sa kalupitan ni Renato. Ang pagdudulot ng habag ay napakatindi sa kanyang ilong. Naramdaman niya ang isang huli na pagsisisi dahil hindi siya kumilos ng mas maaga. Naunawaan niya na sa ilalim ng mapagmataas na balat ay isa lang ding kawawawang babae na biktima ng sariling ilusyon ng pagmamahal. "Maricel, iligtas mo siya, demonyo siya." Kinuha na niya ang lahat ng pera, pinipilit pa niya akong magpirma ng bahay pakiusap. Nahina ang boses ni Aling Nena, pangaw ng uhaw at kawalan ng lakas. Tumingin si Maricel sa padlock ng kadena. Alam niya na hindi niya masisira ito ngayon nang hindi makakalikha ng malakas na tunog. Mabilis niyang inilabas ang espesyal na telepono, bilis na kinuha ng litrato ang eksena, bawat sugat sa katawan ni Aling Nena at ang malupit na kadena. Ito ay magiging hindi maikukuntreng ebidensya para maikulong si Boying sa pinakamabigat na kategory ng krimen. Habang sinisikap ni Maricel na payapain si Aling Nena at kinakalkula ang paraan ng pagliligtas, isang tunog mula sa ibaba ang nagpagalaw sa kanilang dalawa. Mga yapak, mabigat, paakyat. Si Boying nagising ng mas maaga kaysa inaasahan, marahil ang malamig na ulan ang nagpalinaw ng konting isip nito. Malinaw na tumalab ang tunog ng mga susi na nagtatampisaw habang ang kalaban ay palalo ang pagtaas, katulad ng tunog ng kamatayan na papalapit. Alam ni Maricel na hindi na siya makakaalis sa pamamagitan ng pangunahing pintuan nang hindi magtatagpo sa kalaban. Kung mangyari ang harapang pagtatagpo ngayon bago makapag-ulat sa mga kasama, ang buhay ni Aling Nena ay mapapanganib. Mabilis na lumingon si Maricel pagkatapos ay lumukso sa balkonahe. Sinundan niya ang drainage pipe at marahang lumapag sa silid-tulugan ng pangalawang palapag sa loob lamang ng ilang segundo. Agad na inilabas ni Maricel ang pangalawang espesyal na telepono na naka-encrypt. "Kapitan Maricel, nag-uulat ang paksa na si Renato Ramos ay ganap na nalantad na, gumagamit ng marahas na pagpilit at pisikal na kapanganiban para makuha ang ari-arian. Hinihiling ang suporta ng koponan para sa pagsalakay ngayong gabi. Ang paksa ay posibleng may dalang sandata." Ang kabilang dulo ay sumagot ng maikling tono, nagpapatunay na ang mga puwersa ay handa na sa posisyon. Pina-off ni Maricel ang telepono. Ang mga mata ay nagliwanag ng isang determinasyon na nagpapanlalamig.
Lumingon siya kay Ramon. Ang asawa ay nakatayo nang naguguluhan sa gitna ng silid na may maliliit na mata dahil hindi pa naiintindihan ang nangyayari. Lumapit si Maricel. Hindi na siya ang mahinhin at mapagpasakop na asawa ng araw-araw. Nagliwanag ito ng isang awtoridad na nagpagulat kay Ramon nang umatras ito ng isang hakbang. Pinigil ni Maricel ang balikat ni Ramon. Ang lakas ng pisil ay nagpagising sa kanya mula sa pagkamanhid. Ramon, pakinggang mabuti. Hindi ako isang ordinaryong manugang. Ako ay isang kapitan ng espesyal na puwersa na nagsasagawa ng isang operasyon. Ang iyong ina ay nakatali ng kadena sa ikatlong palapag at pinipigilan ng lalaking iyon. Kung mayroon kang kahit katiting na pagkalalaki, tumayo ka at sundin ang mga sasabihin ko. Nanatiling nakatayo si Ramon sa lugar niya. Ang mukha ay ganap na namutla. Tinanaw-tanaw niya ang asawa katulad ng isang estranho na biglang bumagsak mula sa langit. Ang lakas at awtoridad ni Maricel ay nagpababa sa kanya. Nalaman niya na siya ay napakaliit at napakahina. Nagusal si Ramon nang hindi makapagsalita. Ang katotohanan tungkol sa asawang espesyal na sundalo at ang tunay na mukha ni Boying ay bumagsak sa kanya nang sabay-sabay na nagwasak ng kanyang lahat ng psikolohikal na depensa. Naunawaan niya na nagtatanggol siya ng isang lobo at umaalipin ng isang tunay na tagapagtanggol. Walang panahon si Maricel para sa pagmamanok ng pagmamataas ng asawa. Hinila niya si Ramon sa isang mabilis na drone na mapa ng bahay at nagsimulang maglabas ng mga misyon. Mabilis na umakyat muli si Maricel sa ikatlong palapag sa pamamagitan ng pinto. Habang nakita niyang umalis si Boying papunta sa kusina para kumuha ng tubig, humarap siya kay Aling Nena sa huling beses. Sa pagkakataong ito, nang may ganap na kontrol, itinuro niya kay Aling Nena kung paano magkunwaring ganap ng nasira ang loob, kung paano pumirma sa mga dokumentong hindi naman mahalaga para patagalin ang oras, at pinakamahalaga, kailangan niyang udyukan si Boying na tawagan ang mga kasama nito. Alam ni Maricel na si Renato Ramos ay hindi kailanman mag-iisang kumuha ng malaking property. Kakailanganin niya ang mga tao sa labas para agad na i-process at ilipat ang mga titulo. Nanay ay kailangang magtanghal ng mahusay. Pangakuan siya na ibibigay mo pati ang mga ginto at cash sa kondisyon na buburahin niya ang clip sa harap ng mga saksi niya. Kailangan nating hulihin ang lahat ng kasama niya. Naintindihan ba? Tumingin si Aling Nena kay Maricel. Ang kahihiyan ay ngayon ay pinalitan ng ganap na pagsunod. Tumango ito sa mga luha. Ang nanginginig na mga kamay ay nagtatangkang gumana pa ng isang huling sandali ng linaw. Nawala si Maricel sa dilim agad nang pumasok ang kamay ni Boying sa knob ng pinto. Nagtago siya sa patay, nasulok ng kamera. Ang buong katawan ay napagod at parang isang nakakompress na spring na handa ng sumabog. Pumasok si Boying nang may ngiti ng isang taong malapit nang makuha ang malaking premyo. Marunong na pala kayo, matandang babae. Sige na, tumawag ka sa iyong mga tao. Sabihan sila na ihanda ang cash at tatawag din ako sa aking mga tao para maging saksi sa makasaysayang paglilipat na ito. Inilabas ni Boying ang isang disposable phone. Hindi niya alam na ang bawat paghinga niya ay direktang naipadala sa Operations Center ng espesyal na unit. Naninig ang tainga ni Maricel. Nagpadala ang earphone ng mahabang malamig na tone. Pagkatapos ay isang boses na mabato at maasim na puno ng kalsada. Dong, ihanda na ang kotse at mga tao. Gabi na ito, hukumin ang address, sumugal na ang isda sa kawali. Tapos na ang lahat. Lipad tayo papuntang Davao bago mag-umaga at magdala ng gamit para maglinis. Ibinaba ni Boying ang telepono. Lumingon ito kay Aling Nena ng isang nakakakilig ng ngiti ng kalupit-lupitan ng isang ahas na nakapaglagas ng sapat na lason sa biktima nito. Sinikap ni Maricel ang kamao, isang kasiyahan ng isang mangangaso ang dumago sa kanyang dugo. Ang huling lambat ay inihagis na. Ngayon ay naghihintay na lang siya ng dilim para ilabas ang mga huling kudkuran. Ang makapal na sala sa bahay sa Marikina ay nagbibigay ng isang madilaw at nakakapiit na liwanag na bumabalot sa apat na tao na nakaharap sa isa't isa katulad ng isang bigay kamatayan na pagdinig.
Nakaupong parang hari si Boying sa upuang pinakasentral, ang parehong mga paa ay nakapatong sa glass table. Ang mukha ay puno ng pagtatagumpay ng isang taong nakatawid sa lahat ng obstacle. Inihulog niya ang isang makapal na bundle ng mga papeles sa mesa. Tinanaw-tanaw niya si Ramon ng may awa pagkatapos ay lumingon kay Maricel ng may matinding hamon. Nagtitiwala siya na ang tagumpay ay nasa kanyang kamay na matapos makuha ang nanginginig na pirma ni Aling Nena sa papeles ng paglilipat ng titulo ng bahay sa Marikina. Ramon, Maricel, marinig ninyo ng mabuti. Ang nanay ninyo ay pumayag na ilipat ang bahay na ito sa akin para sa pamumuhunan sa malaking proyekto. Mula ngayon ako ang legal na may-ari. Pinakamabuti na kumikilala na kayo kung gusto pa ring may tinatawag na tirahan. Nagsalita si Boying, ang boses ay mayabang at malupit na ganap na inalis ang dati pang palatandaan ng magalang na kilos. Nakatayo si Ramon sa tabi ni Maricel, ang dalawang kamay ay nanginginig ng makinis. Ang mukha ay walang ni isang patak ng dugo. Tumingin siya sa ina na nakaupo ng kurukubo sa sulok, ang mga mata ay namumulang hindi makaangat sa sahig. Ang hangin sa loob ay nagiging nakakasakal sa bawat segundo. Ang instinct ng isang kapitan ng espesyal na puwersa sa kalooban ni Maricel ay sumabog, bawat kalamnan sa katawan ay nagpatigas katulad ng isang bakal na spring na nakakompress. Ang matalas na mga mata ay hindi tumitigil sa bawat pinakamaliit na kilos ni Boying. Mahinay na inangat ni Maricel ang labi, isang malamig na ngiti ang lumabas sa payapang mukha na nakakatakot. Wala ni katiting na bakas ng takot o gulat sa harap ng deklarasyon ng kriminal. Tahimik na inilabas ni Maricel ang isang makapal na berdeng folder at isang external hard drive. Itinambak niya ang mga ito ng tuwid sa ibabaw ng mga papeles ni Boying. Boying, o dapat bang tawagin ka ng tunay mong pangalang Renato Ramos, na may 2 naunang kaso ng panloloko at pagnanakaw ng ari-arian sa Visayas. Napakaganda ng iyong pagtatanghal, ngunit ang nakakaawa ay ang mga manonood ay nakita na ang buong script. Natulala si Boying. Ang ngiti sa labi niya ay nagyelo, ang mga mata ay nagwidkidwid ng takot nang makita ang larawan ng warrant of arrest at ang kumpletong criminal record sa ilalim ng tunay niyang pangalan. Bago pa man makasagot, pinindot ni Maricel ang play button ng tablet na nakapatong na. Ang tumalab na tunog ay nagpagulat sa buong sala, marahas na sampal at mga daing ni Aling Nena, mga utos ni Boying na pumirma habang nagbabanta, lahat ay malinaw at hindi mapagtatakpan. Ang larawan ng pagsalakay niya gamit ang bakal na kadena kay Aling Nena para pirmahan ang mga papeles ay malinaw na nakikita, walang napalampas na detalye ng kalupit-lupitan. Ito ang hard drive na naglalaman ng buong clip ng iyong pag-atake at pangingikil sa aking biyenang babae. Kasama rin dito ang listahan ng mga naunang biktima. Ang aming unit ay may hawak ng lahat ng ebidensyang ito. Renato Ramos, nag-aakalang makukuha mong dalhin ang bahay na ito? Ikaw ay nagkakamali. Ang kulay ng mukha ni Boying ay lumipat mula sa puti patungo sa asul-lila. Sa galit at takot, naunawaan niya na nahulog siya sa isang bitag na higit pa sa kahit anong plano niya. Ang kumpiyansa ng isang mangangaso ay ganap na bumagsak, pinalitan ng desperadong pagkabaliw ng isang hayop na napit sa dulo ng daan. Biglang tumayo mula sa upuan, ang mga mata ay nagtatakbuhan sa paligid ng silid na naghahanap ng paraan ng pagtakas, at pagkatapos ay isang kidlat ng mapanganib na resolusyon ang lumabas. Mabilis nitong inilabas mula sa likod ng sinturon ang isang matalas na dagger, ang talim ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng sala. Aba, nagpulis ka pala. Nag-aakalang madali mo akong mahuhuli? Papatayin ko kayong lahat bago ako makalabas dito. Umungal si Boying, ang kontrol ay ganap nang nawala. Wala na itong mawawalan pa. Sa loob ng puso ni Maricel ay isang uri ng kalmadong pagtatagumpay, ngunit kaagad ay pumasok ang mahigpit na instinct ng propesyon. Alam ni Boying na hindi niya kayang direktang labanan si Maricel sa isang malinaw na estado. Siya ay isang matapang na mangangaso, ngunit hindi tanga alam niya kung sino ang mas mahusay sa malapit na pakikipaglaban.
Ang tingin nito ay lumukso kay Ramon, ang lalaking nakatayo, nang paralaysado sa takot at ganap na walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Sa isang sulyap na lumagpas si Boying patungo kay Ramon, sa bilis ng isang dilim, binalot ng braso ang leeg nito. Ang talim ng dagger ay inilagay ng dikit sa carotid artery, isang manipis na guhit ng dugo ay nagsimulang lumabas, sumama sa puting polo. Umatras ka na ibaba ang lahat ng armas o device na hawak mo. Kung hindi, putulin ko ang leeg ng walang kwentang asawa mong ito ngayon din. Pumasit si Boying sa pagitan ng mga ngipin, ang braso ay mahigpit na nakasakal kay Ramon na naguusal ng hindi makapagsalita. Ang mga mata ni Ramon ay lumalaki sa sobrang takot. Nahulog ang kubyertos ni Aling Nena habang humahagulgol ng isang masakit na tunog na pagkatapos ay gumugol sa sahig. Nanatiling hindi gumagalaw si Maricel. Ang mga kamao ay sinikap ng puti ang mga kasukasuan. Ang paghinga ay naging regular sa isang kakaibang paraan. Ito ang pinakamataas na antas ng konsentrasyon ng isang sundalo nang harapin ang isang hostage situation. Sa kalooban ni Maricel ay isang matinding pagbabatayan bilang asawa. Gusto niyang agad na sibakin ang braso ng kalaban. Ngunit bilang isang kapitan ng espesyal na puwersa, alam niya na kailangan ng mag-isang aksyon na hindi magiging sanhi ng pinsala sa hostage. Si Ramon ay nanginginig sa bisig ni Boying, ang luha at pawis ay sabay na dumadaloy sa mukha. Tinanaw-tanaw niya si Maricel nang may isang nakakaawang panalangin, isang refleksyon ng kahinaan na nagpataba sa kasamaan sa bahay na ito. Nagsimulang umatras si Boying, patungo sa pintuan, ng kamay ay patuloy na sinasakal si Ramon. Ang dagger ay hindi gumagalaw kahit 1 milimetro mula sa leeg. Nagnanais itong makarating sa kotse para makaalis kasama ang bihag. Sa labas, ang ulan ay patuloy na bumabagsak, tinatakpan ang mga anino ng espesyal na puwersa na dahan-dahang nagtatakip ng pagkubkob. Huwag kang gumawa ng kahit ano, Renato, hindi ka makakaalis. Ang buong lugar ay nakakordon na. Mahinahon ngunit matalas ang boses ni Maricel, bawat hakbang ay maingat at kinakalkula para igiit si Boying sa patay na sulok ng silid. Ang tensyon ay umabot sa pinakamataas na antas nito. Ang mabiling paghinga ni Boying at ang takot ni Ramon ay lumikha ng isang invisible na presyon na nagpiga ng lahat ng pandama. Alam ni Maricel na mayroon siyang isa lang na pagkakataon bago magawa ng desperadong kriminal ang hindi maibabalik. Ang ilaw sa itaas ay nagalaw, naglilatag ng mga baluktot na anino sa nababalisang mukha ni Boying. Ang talim ng dagger sa kamay nito ay mas malalim na isinuot sa manipis na balat ng leeg ni Ramon. Isang maliit na agos ng makapal na pulang dugo ang kumawala, nagsuma sa collar ng puting polo. Nakatayo si Maricel nang hindi gumagalaw sa 3 metro ang layo, ang buong kalamnan sa katawan ay nakakompress katulad ng isang bakal na spring. Ang mga mata niya ay hindi tumitingin sa talim ng dagger. Nakatuon ito sa mga babalag na pupil ni Boying na nagpapalawak sa pagkabaliw. Alam niya na isa lang ang kanyang window sa isang kwarto ng segundo. Renato, tingnan mo ito, nakikita mo ba ang infrared na ilaw ng sniper na nakatutok sa iyong noo? 1 sentimetro lang ang kilos mo at matatapos ang lahat bago pa man makagawa ng kahit anong pinsala. Ang boses ni Maricel ay tulad ng metal na bumabasag sa yelo, walang bakas ng takot, walang pag-aalangan. Nagkibot si Boying, ang instinct ng kaligtasan ay nag-udyok sa kanya na instinktibong lumingon sa madilim na bintasa sa kanyang likod, kung saan ang mga patak ng ulan ay patuloy na tumatalab sa baso. Isang tipak ng liwanag, isang sandali lang ng paglalayo ng mata mula sa target. Sumabog si Maricel katulad ng kidlat sa gabi. Hindi siya tumakbo, lumukso siya na may nakagugulat na bilis. Ang mga hubad na paa ay humapay sa kahoy na sahig nang walang tunog na iksi ang 3 metrong agwat sa loob ng isang paghinga. Nakatayo si Ramon nang hindi gumagalaw, ang buong katawan ay nanlalamig sa takot. Ipinikit nito ang mga mata na naghihintay ng kamatayan. Ang kahinaan nito ay hindi makapagbigay ng kahit isang siko o kick para makatulong sa sariling pagpapalaya nito. Ang ganap na pagkabigo ni Ramon ay hindi sinadyang lumikha ng isang stationary na reference point para kay Maricel.
Lumukso siya pataas, ang kanang paa ay umikot ng katulad ng isang suntok na kumakalabaw at nagsalakay ng tuwid sa pulso ni Boying na hawak ng dagger. Isang malakas na pak ang tumalab ng ang talampak ng paa niya ay tumama sa buto ng pulso ng kalaban. Ang dagger ay lumipas, paaway, tumalab ng pam sa paa ng sofa. Bago pa man makabalik si Boying sa sarili, ibinaba ni Maricel ang timbang. Ang kaliwang kamay ay humawak sa pulso ng kalaban, ang kanang kamay ay umangsang mula sa ibabaw at sinipasil ang balikat ng kalaban ayon sa isang espesyal na sekreto ng espesyal na puwersa. Umiikot siya ng 180 degree, ginagamit ang lakas ng centrifugal at bigat ng katawan para ibagsakwil ang lalaking mas mataas sa kanya ng isang ulo. Isang kabog ang tinaltak sa sahig, pagkatapos ay isang nakakatakot na crack ng buto at kasukasuan na pinihit lampas sa limitasyon. Nag-ugong si Boying ng may sakit nang ibinagsakwil sa sahig at ang balikat at siko niya ay nakalock sa isang grappling hold na walang paraan ng pagtakas. Ano kang klase ng bitiwan mo, papatayin ko kayong lahat? Umuungal si Boying, ang mukha ay nakadikit sa sahig. Ang mga mata ay namumula sa pagkagalit, ngunit habang mas lumakas ang pagpupumilit nito, ay lalong humigpit ang lock ni Maricel at lalo siyang naramdamang may libu-libong karayom na tumatarak sa buto niya. Pinindot ni Maricel ang tuhod sa pressure point sa likod ng ulo ng kalaban, ang braso niya ay nagpapanatili ng walang pagbabagong espesyal na hold. Ang mukha niya ay walang kahit anong pagbabago, ang tiyak at marangal na presensya ng isang opisyal na nagpapatupad ng batas na walang awa, tumahimik. Renato Ramos, mula ngayon ay wala ka ng kahit na isang pagkakataon pang manakot ng kahit sino. Lahat ng ginawa mo sa mga babae sa pamilyang ito ngayon ay babayaran mo ng buo. Malinaw ang boses ni Maricel, tumatalo sa ulan, sa labas. Sa sandaling iyon, ganap niyang inalis ang pagkukunwari ng isang mapagpasakop na manugang para maging isang tunay na babaeng mandirigma, isang tagapagsagawa ng katarungan na walang kahit anong awa. Laho si Ramon, paakyat ang braso niya ay itinuon sa leeg at nagpunasan ng dugo na kumawala ang mga mata ay tinanaw-tanaw si Maricel ng may pagkagulat at katakutan. Hindi niya mapaniwalaan na ang asawa na araw-araw ay tahimik na nagluluto at naglalaba ay makagawa ng ganito kaepektibo at matapang na hakbang. Ang pagkakaiba ng isang desisibong babae at isang duwad na lalaki ay mas malinaw pa kaysa dati. Si Ramon ay naramdaman ang kahihiyan, isang kahihiyan na pumuno sa kanyang kaluluwa nang maunawaan niya na siya ay nagmistulang pabigat sa labanan ng kamatayan na ito. Patuloy na nagpupumiglas si Boying, katulad ng isang isda na naiangat sa lupa, ngunit sa harap ng espesyal na grapple hold ng isang kapitan ng espesyal na puwersa na dumaan sa daan-daang operasyon, ang lahat ng pagsisikap niya ay nagdadagdag lamang ng sakit sa katawan niya. Pinakinggan ni Maricel ang mga tunog mula sa pangunahing gate. Ang sensitibong tainga niya ay nakahuli ng mga pamilyar na tunog ng mga kasama na nagsasara ng kordon. Huwag kang gumalaw pa, Renato. Hindi ka na makakawala. Ang buong lugar ay napalibutan na. Sa labas ng gate, tumalab ang malakas na tunog ng bigyan ng pasok ang pinto, isang koponan ng espesyal na puwersa na puno ng armas, nakasuot ng bulletproof vests, ay pumasok sa sala katulad ng mga anino. Ang kanyon ay nakatuon sa kalaban sa sahig. Bahagya lang itinuon ng ulo ni Maricel, kay mga kasama isang bahagyang tango bilang kapalit ng ulat ng tagumpay ng misyon. Habang si Boying ay nagmumungol ng walang kwentang mga salita sa harap ng presensya ng mga autoridad, sa labas ng bakuran, ang tunog ng mga bunggo at pisikal na komprontasyon ay tumalab ng isinalakay ng backup team, ang Sidong at mga kasama nito na saka palang dumating sa gate para gawin ang huling operasyon. Ang buong panlolokong network na naging sanhi ng pagdurusa ng maraming babae ay nahulog ng buo sa loob ng maliit na bahay sa Marikina. Iniabot ng mga forensic team paakyat sa ikatlong palapag. Kinolekta ang lahat ng computer, memory card at nakatagong surveillance devices na ginamit ni Boying para kontrolin si Aling Nena.
Isang cryptographer na itinalaga ni Maricel ang personal na nag-handle at nagwasak ng lahat ng sensitibong files. Sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa, tinitiyak na walang imahe ang makakalabas sa labas. Nakaupo si Aling Nena sa upuan, ang mga mata na walang buhay ay sumusunod sa mga bag ng ebidensya. Ang kahihiyan na bumabalot sa kanya sa nakaraang oras ay biglang natunaw pinalitan ng isang nagpapanlalamig na pagpapalaya. Ang babae ay katulad ng isang inangat mula sa isang malalim na libingan. Ang paghinga niya ay nanginginig pa rin, ngunit ang mga mata ay nagsisimulang magbalik ng konting buhay. Hindi nagmamadaling umalis si Maricel. Lumapit siya ng malapit kay Renato Ramos nang nakakulong na ang mga kamay nito. Sa likod, ang mga mata ay nakatuon sa babaeng kaaalis lang ng lakas niya. Inilabas niya ang isa pang bundle ng dokumento, isang detalyadong ulat ng daloy ng pera mula sa ghost companies na ginamit ni Boying para ilipat ang 10 milyong piso. Renato Ramos, mayroon kang 30 segundo para ibigay ang access code ng crypto wallet kung saan mo na-transfer ang pera kanina. Kung makikipagtulungan ka, irerekomenda ko sa record ng pagdinig na ito bilang tulong para sa kaso para makapagpababa ng parusa. Kung hindi, ang aming technical team ay hahanapin iyon, ngunit kapag nangyari iyon, ang karagdagang kasong paglaban sa autoridad at di pagtutulungan sa investigasyon ay sisiguruhing hindi ka na makalalabas ng kulungan. Ang boses ni Maricel ay regular at walang galit, ngunit may presyon na katulad ng libu-libong kilo na nagpapahigpit sa dibdib ni Boying. Tumingin ito sa matibay na mukha ni Maricel, na unawaan niya na sa harap niya ay hindi isang daling mapagsamantalahang manugang, kundi isang dingding na bakal na hindi mapapangtanganan ng kahit anong puwersa. Ang huling tigas ay natunaw. Yumukod si Boying, ang mga balikat ay nanginginig. Nang isa-isang binalitaan niya ang serye ng karakter na lihim opisyal na sumusuko sa harap ng katalinuhan ng babaeng manugang. Inisa ni Maricel ang sekretarya ng unit na isulat ng buo ang lahat ng pag-amin. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Boying ay katulad ng isang timba ng malamig na tubig sa kahinaan ni Ramon na nagpapakita sa kanya ng malinaw kung gaano siya kabuting. Sa katotohanan, ng lahat ay nangyari. Ang pakiramdam ng tagumpay ng katarungan ay kumalat sa dibdib ni Maricel katulad ng isang mainit na kuryente. Tinanaw-tanaw niya ang mga kasama na inihahatid ang mga kriminal sa sasakyan. Ang tunog ng espesyal na bombilya ng pulis ay malakas at regular sa gabi ng ulan, katulad ng isang musikang nagdiriwang. Ang pagkilala sa tunay na halaga ay nagsimulang sumabog sa isip ng bawat tao. Tumingin si Ramon sa asawa nang may tinig na puno ng paggalang at kahihiyan. Naunawaan niya na matagal na niyang kinamumuhian ang isang makapangyarihang babae para buuin ang isang basura. Si Aling Nena naman, sa sandaling nakita niyang isinakay si Boying sa pulis na sasakyan, naramdaman niya na ang mapagmataas na kapangyarihan at peking autoridad na pinaghirapan niyang itayo ng matagal ay isa lang palang marupok na shell. At ang manugang na minamata niya ay ang tanging tunay na pader ng proteksyon para sa kanyang buhay. Nang nailigaw na ng mga autoridad, ang sala, natitira na lang ang 3 miyembro ng pamilya sa gitna ng guho ng tiwala at karangalan. Si Maricel ay nakatayo sa gitna ng silid, hindi siya nagnanais ng anumang paghihiganti o malanobela na sandali. Naramdaman lang niya ang pagod ng isang matinding labanan. Lumingon siya para sabihan si Ramon na bantayan ang ina niya, nang ang isang kilos na hindi niya inaasahan ang nagpigil sa kanya. Si Aling Nena, ang babaeng hindi pa yumukod sa kahit kanino, ang babaeng ginamit ang pinakamalupit na mga salita para mababa siya, biglang tumayo ng pahiwalay at bumagsak ng lumuhod sa harapan niya. Ang tunog ng tuhod ng matanda na tumama sa kahoy na sahig ay tumalab ng tuyo sa tahimik na espasyo. Niyakap ni Aling Nena ang mga paa ni Maricel, ang mga luha ng huli na pagsisisi ay tumulo at nagpabasa sa itim na tela ng pant ng babae. Wala nang kahit anong pagmamataas, wala nang kahit isang patak ng kayabangan, isang totoong pagiyak ng isang babae na nabigo sa sarili niya
at nailigtas ng pinakahumahamak na tao sa kanyang buhay. Maricel, nagkamali ang nanay mo. Talagang tanda na, pero hangal pa rin. Na-treat kita ng hindi tama ng mas masama kaysa hayop. Pero nandoon ka pa rin para iligtas ang nanay mo at ang buong bahay na ito. Maricel, humihingi ng tawad ang nanay mo ng lubos-lubos na puso. Pangaw ang boses ni Aling Nena, bawat katagang lumalabas ay puno ng kahihiyan, pasasalamat at panalangin para sa kapatawaran. Lumuhod din si Ramon sa tabi ng ina niya, yumukod sa harap ng asawa bilang isang huli na pagbabago ng puso. Tinanaw-tanaw ni Maricel ang dalawang taong lumuhod sa harap niya. Ang puso ay nanigpit sa harap ng ganap na pagbagsak ng lumang ayos ng pamilya. Naunawaan niya na ang katarungan ay maaaring magkulong ng masama, ngunit tanging ang kapatawaran lamang ang makapagpapagaling ng malalim na sugat na ito. Ang unang liwanag ng isang bagong araw ay sumisinag sa pamamagitan ng tabing ng bahay sa Marikina, isang malinaw na liwanag na nagpapalis ng lahat ng natitirang dilim ng nakaraang nakakatakot na gabi. Nakatayo si Maricel sa tabi ng bintana, ang kamay ay bahagyan niyang hinipo ang peklat sa balikat na dahan-dahan ay gumagaling na. Ang karaniwang matalim na sakit ay pinalitan na ng isang kakaibang kaginhawahan. Ang mga kahihinatnan ng kaso ay nandoon pa rin. Mga kasulatan, mga sesyon ng pakikipagtulungan sa investigasyon at ang malaking pagkabahala sa psikolohikal ng mga miyembro ng pamilya. Ngunit lahat ay unti-unting lumalamig ayon sa natural na batas ng panahon. Si Renato Ramos at mga kasama ay hinaharap ang mahigpit na parusa ng batas. Ang 10 milyong piso ay nalagyan ng hold sa tamang oras at naibalik sa pamilya. Iningatan ang bahay sa Marikina na hindi nahulog sa mga kamay ng kriminal. Si Aling Nena, mula sa isang mapanganib at marahas na babae, ay biglang naging tahimik at malalim ang pag-iisip. Ginagastos niya ang karamihan ng panahon sa paglilinis ng bahay at pagluluto ng simpleng pagkain, wala ng sigaw, wala ng walang katwirang pag-aatas. Sa tuwing makita niya si Maricel, ang tingin niya ay wala ng paghamak, pinalitan ng isang paggalang na halo ng malalim na kahihiyan. Nauunawaan niya na kung wala ang kapatawaran ng manugang na espesyal na sundalo, ngayon siya ay isang taong walang pera, wasak ang karangalan at pinahirapan pa rin ng kriminal. Ang pagbabago ni Aling Nena ay hindi lamang pisikal, ito ay isang pagising ng isang kaluluwa na matagal nang pinalabo ng material na bagay at pagmamalabis. Nakatayo si Ramon sa pintuan ng silid, tinanaw-tanaw niya ang payat ngunit matibay na likod ng asawa nang may tinig na puno ng pagsisisi at pagnanasang mabigyan ng pagkakataon. Lumapit siya, ang boses ay nanginginig na taglay ang apurahan ng isang taong kaalis lang na makilala ang mamahaling hiyas na halos nawala niya sa kahinaan. Maricel, alam ko na malaswa ako. Hindi ko naprotektahan. Si nanay, hindi ko naprotektahan ka. Bigyan mo ba ako ng pagkakataon na magsimulang muli? Nangangako ako na magbabago. Hindi na kita papayagang maranasan ang kahit anong kaaliwan pa. Lumingon si Maricel, tinanaw-tanaw niya si Ramon ng isang paningin na panatag sa isang kakaibang paraan. Wala ni anumang pagkagalit, ngunit wala rin ang init ng pagmamahal katulad ng simula. Naunawaan niya na ang lakas ng isang espesyal na sundalo ay hindi lamang narito sa mga matalas na suntok o epektibong grapple hold. Narito rin ito sa kakayahang magpatawad sa gitna ng pagbagsak at sa kakayahang protektahan ang mga mahal sa buhay kahit hindi sila karapat-dapat. Gayunpaman, ang sugat sa kanyang kalooban ay labis na malalim. Ang maskara ng isang mapagpasakop na manugang sa mahabang panahon ay nag-iwan ng mga marka na hindi basta-basta mabubura ng isang humihingi ng tawad. Ramon, kailangan ko ng panahon. Ang kahinaan mo ang naging pinakamabunga na lupa para lumaki ang kasamaan. Nailigtas ko ang pamilyang ito dahil iyon ay responsibilidad ng isang nagpapatupad ng batas at dahil sa huling pagmamahalan din. Ngunit para gumawa ng bagong simula sa kasal, mas marami pang kailangan kaysa rito. Tumango si Ramon, tinanggap ang masakit na katotohanan na ang tiwala kapag nawala na ay napakahirap na ibalik. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay nangako siyang gagamitin ang buong buhay niya para patunayan ang pagbabago. Sinaluhay ni Maricel si Ramon, lumakad siya patungo sa aparador
at inilabas ang espesyal na pantao na uniporme na maingat na pinlansya ang insignia ng kapitan, ay kumikislap sa ilalim ng liwanag katulad ng simbolo ng karangalan at pagmamalaki. Ang panahon ng pahinga at paggaling niya ay opisyal nang natapos at ang tawag ng unit ng mga bagong misyon ay nagsisimulang kumulo sa kanyang dugo. Nagbihis si Maricel, bawat kilos ay tiyak at matibay. Ikinabit ang espesyal na handcuff sa tactical belt, nilagyan ng ID card sa dibdib ng uniforme. Ang pakiramdam ng uniforme na pumapalibot sa katawan ay nagbigay sa kanya ng tunay na pakiramdam ng pagbabalik sa sarili. Nang bumaba siya sa sala, nakita niyang naghihintay na si Aling Nena na may maliit na bag ng regalo, mga maliit na pagkain na sariling inihanda ng matanda. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Maricel, nanginginig, ngunit tapat. Maricel, salamat sa iyo. Mag-ingat ka sa pagtatrabaho. Ang bahay ay ipag-aalaga ko, nahihintayin kita. Bahagya lang ngumiti si Maricel, isang ngiti na bihirang lumabas, ngunit taglay ang isang pagbabago ng lahat. Tumango siya kay Aling Nena, pagkatapos ay lumakad ng matatag palabas ng pintuan. Tinanaw-tanaw siya ni Ramon, ang figura ay tuwid at matibay, katulad ng isang punong pino sa harap ng hangin. Wala nang baling ng isang mahinhin at walang lakas na manugang o isang palaasa, isang babaeng espesyal na sundalo ang lumalakad palabas. Isang babae na kaaalis lang gumastos ng buhay para pangalagaan ang itinatawag niyang tahanan. Sumakay si Maricel sa espesyal na sasakyan ng unit na naghihintay. Ang tunog ng makina ay malakas at malaya katulad ng isang musikang kalayaan at lakas. Tumingin siya sa bahay sa Marikina, sa huling pagkakataon sa salamin ng kotse, ang lugar na hindi na ngayon ay isang hawla na nagpipiit ng kanyang instinct, kundi isang himpilan na pinangalagaan niya sa buhay mismo. Alam ni Maricel na ang buhay ng isang espesyal na sundalo ay marami pang hamon ang hinaharap. Marami pang mga kalaban na katulad ni Renato Ramos ang naghihintay sa kadiliman. Ngunit hindi na siya natatakot sapagkat alam niya na siya ang bakal na pader na nagtatanggol sa mga mahal sa buhay at sa pinakamataas na katarungan. Lumakas ang sasakyan, iniwanan sa likod ang isang kwento ng paggising, kapatawaran at di matitinag na lakas ng isang manugang na nagdadala ng puso ng isang tunay na mandirigma. Ang kahinaan ng mga mahal sa buhay ay ang pinakamabunga na lupa para lumaki ang kasamaan. Ngunit katulad ng nakita ninyo, kapag ang instinct ng isang sundalo ay nagising na walang maskara na hindi mabibiyak, walang kriminal na makakawala. Ang kwento ni Maricel ay hindi lamang isang pagsalakay sa isang kriminal, ito rin ay isang mahalagang aral tungkol sa halaga ng kapatawaran at lakas ng isang babae sa pamilya. Minsan, ang taong pinakakinukutyaan ninyo ay ang tanging pader ng proteksyon ninyo sa harap ng bagyo ng buhay.